Pagkatapos magbigay ng pahintulot ang mga mag-aaral, agad inilapit ni Guro Yaday ang plote sa kanyang mga labi at nagsimulang tumugtog. Mula sa himig na kumawala ay sumiklab ang isang kulay ubing puwersa na dahan-daang kumalat at pumuno sa buong silid. Ilang sandali pa, tila may nabuo na figure sa tapat ni Chendo. Sa loob ng kanyang kamalayan, naharap siya sa isang kalabang hinubog mismo ng guro. Wala pa siyang oras para magplano nang bigla siyang padapuan ng isang napakalupit na sipa na muntik nang tumama sa kanyang braso. Doon niya napagtanto na isa itong mental style physical hypnosis. Sa kabila nito, nanatili siyang kalmado at bahagyang ngumiti habang sunod-sunod na hinaharang ang mga pag-atake. Napakunot ang noo ni Guro Yaday nang makita niyang hindi natitinag si Chendo. Hindi niya inasahang ganoon katibay ang mental power ng binata. Halos hindi siya makapaniwala na kayang tiisin ni Chendo ang ganitong antas ng presyon nang hindi man lamang nagpapakita ng hirap, parang simpleng pagkain at pag-inom lamang para rito ang sitwasyon. Habang patuloy ang tugtog ng plota, napagpasyahan ng guro na dagdagan pa ang lakas ng mental pressure upang subukan ang hangganan nito. Samantala, ang iba pang mga estudyante ay unti-unting bumibigay. Halos manghina ang kanilang mga tuhod at hindi na makatayo ng tuwid. May ilan na napapasigaw sa pagod, may napapamura, at may umaaming hindi na nila kaya. Para kay Guro Yaday, inaasahan na niyang marami ang susuko. Ngunit nang muli niyang silipin si Chendo, nakita niyang bagaman bahagyang nanginginig, nananatili pa rin itong nakatindig. Lalong tumindi ang kanyang pagkabigla. Nagsimulang magbulungan ang mga kaklase. Hindi sila makapaniwala kung paanong nakakayanan pa ni Chendo ang ganitong antas ng mental assault. Alam ng guro na kapos sa yaman ang pamilya nito, kaya imposibleng may mental power item itong ginagamit. Napaisip siya kung may likas nga ba itong talento sa mental power, dahil magkaibang larangan ang martial arts at mental cultivation. Ngayon lamang siya nakasaksi ng isang estudyanteng may kakayahan sa dalawang aspetong iyon ng sabay. Sa kabilang banda, tuluyan nang bumigay si Fang Hu. Hingal na hingal itong napaluhod at kumapit sa mesa upang hindi tuluyang bumagsak. Sa kabila ng pagkapagod, napangiti siya sa isipang pinatutunayan ni Chendo na hindi siya basta natalo noon, may dahilan ng kanyang pagkatalo. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na pagbagsak. Napatingin ang lahat at nakita nilang nakahandusay sa sahig ang class number 1 na si Moret. Doon niya napagtanto na si Chendo ay hindi lamang mahusay sa martial arts kundi may pambihirang mental aptitude rin. Kung iba lamang ang kanyang pinanggalingan, kaya nitong makipagsabayan sa tatlong nangungunang unibersidad. Nang masaksihan iyon ni Guro Yaday, lalo siyang nayanig. Ang nangunguna sa klase ay bumigay sa antas 6, samantalang si Chendo ay nakatawid pa sa antas 7. Dahil dito, muli niyang tinaasan ang mental intensity ng isa pang level. Habang nakapikit at nakatayo, halos mapasinghap si Chendo. Sa kanyang isipan ay sumulpot ang dambuhalang maskuladong anyo ng isang lalaki na handang sumugod. Ilang sandali pa'y lumusab ito at napaatras siya sa lakas ng suntok. Nang tuluyang tamaan ng isang malupit na atake, tila siya itinulak palayo. Bigla siyang nagmulat ng mata, basang-basa ng pawis at mabilis ang paghinga. Bahagya siyang yumuko, dama ang bigat na hindi lamang sa isip kundi pati sa pisikal na katawan. Doon niya naunawaan na ang labanan ng mental power ay may epekto rin sa laman at buto. Tahimik na napaisip si Guro Yaday. Ang mental power na humihigit pa sa life intensity ay maituturing na pambihira. Idagdag pa ang mataas nitong antas sa martial arts, isang kombinasyong bihirang makita. Sa kanyang pananaw, maaaring tahakin ni Chendo ang landas ng mental immunity at gamitin ang sariling lakas upang wasakin ang kalaban. Para sa kanya, perpektong panlaban ito sa Big Eye Civilization. Pagkaraan ng klase, sa opisina ng principal, hindi maitago ng punong guro ang pagkagulat ng marinig na may dual talent si Chendo. Kinumpirma iyon ni Guro Yaday at sinabi na personal niyang nasaksihan ang kakayahan nito. Idinagdag ni Guro Ling na nakausap niya ang binata at naniniwala siyang may potensyal itong maabot ang antas 20 at makilala bilang isang soaring martial artist. Napanganga si Guro Yaday at nagtanong kung totoo ngang may mga taong umaabot sa ganoong estado, at kung literal ba silang nakalilipad.
Halos magulo ang buhok ng principal sa labis na emosyon. Ipinaliwanag niya na ang soaring martial artist ay parang isa sa bawat 10,000 pinipili ng kapalaran. Isang antas na angkop lamang sa mga henyo tulad ni Chen Do. Sayang lang daw kung sa top 8 famous school lamang ito papasok. Mas nararapat daw itong maghangad sa 3 top-tier martial arts university na hindi tumatanggap sa pamamagitan ng karaniwang entrance exam. Doon lamang may tunay na tsansa na maabot ang ganitong antas. Ibinahagi rin niya na matapos ang 100 City Hegemony Tournament, magsasagawa ng freshman selection ang Black Dragon Martial Arts University sa Cyber City. Inatasan niya si Guru Ling na hikayatin si Chen Do na lumahok, at agad naman itong pumayag. Paglipat ng eksena sa faculty office, pumasok si Chen Do at magalang na nagtanong kung siya ang ipinatawag. Tinanong siya ni Guru Ling kung pamilyar ba siya sa Black Dragon Martial Arts University. Sumagot siyang alam niyang kabilang ito sa 3 nangungunang universidad, ngunit wala siyang masyadong impormasyon. Ipinaliwanag ng guro na natural lamang iyon dahil hindi ito tumatanggap sa pamamagitan ng regular na exam, piling mga henyo lamang na may potensyal maging soaring martial artist ang kinukuha. Dagdag pa niya, upang maging soaring martial artist, kailangan ang life intensity na 9.9 at tier 1 mid-stage na antas. Ngunit kahit sa hanay ng mga high school martial artist, kalahati lamang ang umaabot sa mid-stage. Bagaman may chi and blood medicine para pataasin ang life intensity, hindi lahat ay may kakayahang bumili nito. Marami pa nga ang hindi makabili ng basic chi and blood milk, at kapag nagkaroon man ng pera sa hinaharap, huli na ang lahat para sa tamang pagsasanay ng katawan. Tinanong siya kung nais ba niyang subukan. Matapos ang isang malalim na buntong hininga, seryosong sinabi ni Chen Do na susubukan niya ang selection. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw niyang iwan ang pamilya dahil maaaring ang pag-alis ay mga hulugan ng matagal na paghihiwalay. Hinawakan siya ng guro sa balikat at pinayuhang gawin ang lahat ng makakaya. Sa kasalukuyang antas niya, halos tiyak ang pagpasok sa top 8 famous school sa pamamagitan ng early special admission. Maaari niya itong gawing safety net habang hinahabol ang mas mataas na pangarap sa Black Dragon Martial Arts University. Napaisip si Chen Do. Isang buwan na lamang bago ang 100 City Hegemony Tournament. Napagdesisyonan niyang doon muna ito ng buong pansin at saka napag-isipan ang susunod na hakbang kapag lumabas na ang resulta. Kinabukasan, sa kanilang tahanan, matapos maghanda para sa paaralan, tinawag siya ng kanyang ina upang kumain ng almusal. Sumagot siyang papunta na. Napansin ng kanyang nakababatang kapatid na tila may nagbago sa kanya, mas maayos ang tindig, mas kapansin-pansin ang anyo, at tila mas malalim ang iniisip. Sa hapag, tinawag niya ang kanyang ama, ina, at kapatid. Ipinahayag niyang mula ngayon ay mininirehan siya sa paaralan upang makapagsanay ng mas maigi para sa tournament sa loob ng 1 buwan. Nag-alala ang kanyang ina at pinaalalahanan siyang magpahinga at alagaan ang sarili upang hindi na muling himatayan sa pagod. Nagtaka rin ang kanyang kapatid kung bakit ngayon lamang siya lilipat gayong dati pa naayos ang boarding. Ngumiti si Chen Do at ipinaliwanag na marami na siyang natanggap na resources mula sa paaralan. Ang bawat estudyante ng Hongji class ay may sariling martial arts room na may pahingahan, at doon siya magsasanay at magpapahinga. Natuwa ang kanyang ama sa balita at hinikayat siyang ipagpatuloy ang pagsisikap. Kung may kailangan man siya, sabihin lamang sa kanyang ina. May ngiti itong nagpaalala na huwag tumigil sa pag-abante. Matapos kumain, nagpaalam si Chen Do at lumabas ng bahay. Habang naglalakad palayo, nakatanaw ang kanyang pamilya na may halong saya at pag-asa sa kanilang mga mata, patuloy siyang pinapaalalahanang ingatan ang sarili, magsanay ng mabuti, at hangarin ang unang pwesto. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.